Ibang klaseng. Tama yan. Kasi si Pacola is my identity crisis. Kasi ang lalaki na nakipag-away sa isang babae, lalo sa argument. Labayan nyo kang Ben karon. My identity crisis. Oo. She has so many relationships. Kilala namin kasi siya. Ako Pumapatol siya sa babae, pumapatol siya sa lalaki. Oh my gosh. Actually, hindi ko siya kilala. Kaya talagang yung yung bottom ko, na-push. Nakita mo, kasi ganito siya. A lot of people is, marami man talagang nagalibak na sa akin ever since dumutong ako ng Davao. Ang hirap pa kasi magkaroon ng boyfriend na sikat, di ba? Di ba? Alam mo yun? So, parang, at first, syempre, nung umpisa, parang sabi ko, oh my God, ano ba to? Di ba, akala ko, pag nagkaroon ako ng karelasyon na mas may edad sa akin, mas tahimik yung buhay ko, anak ng pitong toko, mas malala ako pala sa artista at politician, no? Even though, I'm used to it naman, ang ayoko lang kasi gagamitin mo ako sa politika na hindi kita kilala, di ba? Tapos, idadamay mo pa yung mga anak ko. So, parang, kasi, I never, parang I never regret, di ba? Parang I never regret my, parang I never regret to have a kid. Sorry, hindi, kung mali man na, pinili kong buhayin yung mga anak ko out of wedlock, okay na lang po. Kasi makasalanan na ako, okay na ako, di ba? Pero yung gagamitin yung pagkakamali kong yun, at idasama yung mga anak ko, masyado na akong iba. Babae po ako di ba? And mas pinili ko pong buhayin yung mga anak ko dahil iyo ako, against po ako sa sa abortion di po ba? Parang sabi ko, ano mo bang tama? Yung bumuhay o yung pumatay? Di po ba? For 3 years, 3 taon, pulutan ako ng katatawanan nila, tinawag nila akong buring, tinawag nila akong bayaran, lahat yan tinanggap ko, pero yung para idami yung mga anak ko, iba ho yun, di ba? Iba yung iba yun sa akin kasi lahat tinatanggap ko yan. Lahat ho ng sakit, lahat ng bintang sa akin, yung buring, burikat, ginayuma ko si Tony Boy, makukulam ako, di sana nga kung makukulam ako, ba't buhay pa ho kayo lahat? Diba? Ba't kayo buhay? Di ba dapat, diba, kung makukulam ako, dapat matagal ng lahat ng nang-aapi sa amin, tatay na. Diba? So, lahat yan, lahat ng bintang na yan, tinatawanan ko, I brush it off, pero yung para yung anak ko, idamay nyo at babuyin nyo yung pagkababae ko, ibang usapan yun. I'm not doing this for politically motivated ako. Hindi ako kandidato. Kandidato si Tony Boy, pero alam ko for a fact mananalo siya. Kasi totoo siyang tao. Kung yung iba, yung transparency and honesty niya, hindi yun magbibili. Hindi yung katulad ng mga taong ito na walang ginawa, kundi gumawa ng kwentong mali. Ultimo ako gagawa ng mali. Sabi ko nga harapin niyo ako, magkaroon tayo ng public debate. Anyway, you're a politician, di ba? Ano ba kailangan mo? Boto ng tao. Tapos sabihin mo, sinagot pa ako ni Gregorio Facula na. May nagsumagot siya dun sa statement, tapos dinilit niya, na-screenshot namin na, hindi man yan kandidato. Tandaan mo, kandidato ka, hindi ako kandidato. Pero bago ka maging politika, kailangan mo ng boto namin. Mga mamamayang Pilipino. Hindi ho ako taga Davao, sinabi din nila. Oo, pero Pilipino ko. Ano ka ba? Di ba Pilipino ka din? Ano ba to? Ano ba ang Davao? Ano ba ang Visayas? Ano ba ang Mindanao? Di ba lahat tayo Pilipino? Hindi porke hindi ako marunong mag-Bisaya. Hindi na rin ako hindi na wala akong karapatan tumira sa Davao. Di ba? Ibig sabihin, tao tayo dito, magrespetuhan tayo. Napansin nyo, kahit na anong pambabastos nyo sa kampanya, ang hiningi ko, sinabi ko talaga sa grupo namin, huwag natin silang patulan. Kasi hindi yun ang way to be a good leader. Para maging mabuti tayong leader, dapat hindi tayo nagtuturong magkaroon ng hatred sa puso ang ating mga ating mga kababayan, di ba? Yung saan distrito mo, kung saan ka tumatakbo, hindi mo tuturuan na maglibak, hindi ka magtuturo ng kamalian. Dapat, ang pinag-usapin natin dito, liderato. Di ba? Kung paano yung liderato mo, hindi mo kailangan manira ng kapwa mo.
Dahil, kung ganyan rin na ang gagawin kong leader, ayoko na magkaroon ng politician sa Pilipinas. Diba? Kung ganyan lang labanan palagi. Meron po akong ginawang statement para lang po pasensya na ho kasi matagal-tagal na rin diba? Parang 3 years, 3 taon na po akong ginagawang pulutan, katatawanan at pilit binababoy sa mausapan ng grupo at sa bawat campaign nila ng Team Alvarez, sila Edwin Bahid at now, etong si Gregorio Facula. Kita niyo ho, hindi ko nga ho ma-pronounce yung pangalan niya kasi hindi ko siya kilala eh. Hindi ko siya na-meet. Eto naman si Edwin Bahid, wala rin naman akong atraso sa kanya. Si Bebot Alvarez, wala rin akong atraso sa kanya. All I know, all this time na magkakasama kami, I treated them well. Not even yung sinasabi ng nagkaawa, hindi ko totoo yan. Mamatay ho lahat ng anak ko, sinusumpa ko na sa buhay ko at sa mga anak ko, hindi namin sila nakaaway. 3 taon ako nanahimik. Kahit paulit-ulit akong binababoy ng mga taong ito na kung makapagsalita ay ubod ng tuwid. Malinis at walang baho at maling ginawa sa mundo. Kahit naging mabuti ako sa kanila before at di ko sila naging kasamaan ng loob at kaaway, paulit-ulit nila akong ginagawang pulutan at dinadami pa ang mga anak ko. Paulit-ulit nila akong binababoy at paulit-ulit na iniinsulto ang pagkatao at pagkababae ko. Enough is enough. 3 taon ko silang pinagbigyan. 3 taon nila akong ginagamit sa politika at nagbibitaw sila ng mga mapanirang bintang at panghusga sa aking pagkatao at pagkababae na walang basehan at walang katotohanan. Opo, babae po ako. Napilit binababoy ng mga taong not even close to me or I don't have any acquaintance with. Di ko sila kilala, si Gregorio Facula. Kung may sisisihin dito ang Team Alvarez, si Gregorio Facula yan. Dahil ginagawa niya akong pulutan sa lahat ng campaign niya. Sabi niya na, may video, meron po kaming voice record na evidence. Even kay Edwin Bahid, meron din po. Nag-warn na po ako dati, nasabi ko, mag-away ba kami? Bakit niya ako ginaganito? Diba? May narinig na ba siyang campaign ko na sinabihan kong napakawalang hiya nilang tao at napakawala nilang kwenta? So ngayon ako ho nagsasalita. Dahil paulit-ulit na ho nilang ginagawa, napakawala ho nilang hiyang tao talaga. At wala ho silang puso kasi pati mga anak ko dinadami nila. Nasa politics po ang partner ko na iintindihan ko. Pero wala akong sino man ang may karapatan also na gawin akong pulutan at gawin nila, gumawa sila ng kasinungalingan ng mga kwento. Ginagamit po ako para lang pong mapansin at sumikat sa maling paraan. Iniinsulto ang aking pagiging ina, ang aking pagpiling buhay ng mga anak ko, kesa magpa-abort out of wedlock. Sa tanang buhay ko, ni minsan wala akong inapi at inagrabyadong tao, mas madalas ako po ang biktima ng mga ganitong sitwasyon. Sa totoo lang po, sa tagal na dapat hindi ko na po ito papansinin. Pero hindi na po tama at napakababoy na po nila. Nakakaya dahil tinagurian pa naman silang politiko na dapat mas may mga tao, dapat mas may puso sila. Na dapat sensitibo sila sa nararamdaman ng constituent nila. Di po ba? Nasosobrahan na po yung mga mali at kasinungalingan nila. Hindi po ako papayag na mabastos na at mainsulto ng paulit-ulit. Etong mga taong to, nang aabuso at nang iinsulto ng isang babae na walang ginawang mali sa kanila, isang ina na ang gusto lamang ay buhayin ang mga anak niya kesa i-abort ito dahil di lang siya maswerte sa pag-ibig. Opo, aminado ko. Grabe po ako magmahal. Obvious naman, di ba? Diba? Hindi kabawasan ng aking pagkatao na marunong ako magmahal ng totoo, sincero at malinis. If sa kanila, problema ito at pilit nilang hinahanapan ng butas at pagkakamali, okay na lang po. Ay, grabe. Sorry yan. Okay na lang pong mali ako at sila na ang tama. Dahil alam ko po na sa puso at mata ng Diyos, tama ang aking ginawa. Binuhay ko po ang aking 5 anak ng tahimik, masaya at maayos. Maswerte po ako, nagkaroon ako ng 5 mababait at mabubuting anak, kaya hindi ko po naramdaman ni minsan na may mali sa aking desisyon.
Maganda din po ang relasyon ko sa ama ng aking mga anak. Dahil alam din po nila sa puso nila na ni minsan hindi ko sila inabuso. Hindi ko po sila hiningan ng kahit ano at hindi po ako naging pabigat. Ang aking buhay open book. Ang pagkakaiba ko po sa mga taong ito ay hindi ko kailangang magpanggap. Hindi ko kailangang maging politician para tumulong. Natural na po ito sa akin. Hindi ko kailangang gumamit ng tao para sumikat at magpapansin dahil kontento na po ako sa sarili ko. Hindi ko to ginawa para po magpapansin. Ginawa ko to kasi pinaglalaban ko yung karapatan ng 5 kong anak na binababoy nila. At unfair po sa side namin dahil hindi rin po kami ng mga kilala ng mga tao na pinagsasabihan nila. Ilang beses na po ako na-insulto. May time po na sinabi nila na sino ba ako? Tinawag akong bayaran at sinabi wala naman ako kasi di nga ako nakapagtapos ng pag-aaral. Sabi ko, kung ang basihan ng pagiging disente at edukado at may breeding ay mang-insulto, katulad nila, di bali na lang po. Di bali na lang po di ako nakapagtapos ng pag-aaral. Huwag na lang po silang tumakbo dahil di sila bagay maging politiko. Kung ang klase ng liderato na pinapakita nila ay gumawa ng distraction or turuang matutong magalit at magtanim ng galit sa puso ang mga tao, di sila magandang ehemplo or imahe ng isang politician dahil wala silang pusong mangbaboy ng isang ina at babae na walang ginagawang masama sa kanila at mga batang walang malay at mga walang mali na ginawa sa kanila. Hindi po ako papayag na mabastos ng paulit-ulit na muli. Hindi na ako papayag na mainsulto at mababoy kasama ng aking mga anak. Iba po ang joke na sinasabi. Iba din po ang direkta kang dinamdamay sa mga gulo na gawa-gawa nila upang iboto lamang ng mga tao. Wala silang pakialam na may masirang buhay at pangalan at reputasyon ng kapwa nila, makuha lang gusto nila. Tama na po. Sobra na po ito. Simula sa araw na ito, isinusumpa ko na naway bigyan sila ng Diyos ng leksyon at ibigay sa kanila ang karmang para sa kanila upang lumabas ang katotohanan at totoong kulay at motibo nila. Sinusumpa ko din po, kasama ng buhay ko hanggang sa aking huling hininga, na di ako titigil na ipaglalaban ko ang aking karapatang pambabae at aking mga anak sa mga taong katulad nila. Mga sinungaling, mga manggagamit at mapanira ng kapwa, mga taong walang puso, sirain ang mga taong walang malay at mabiktima nila upang makuha lang ang gusto nila. Huwag mong hate campaign ang gawin ninyo. Dapat plataforma ang ilatag, huwag mangliba para sumikat. Bagkus maging sensitibo at mapagmahal sa kapwa, mag-focus sa pangangailangan ng kanilang distrito, di chismis at pang-insulto ang dapat mong gawin. Hindi ko kayo kilala 100%. Pero dahil paulit-ulit nyo akong dinadami dito sa gulong to, kayo nagdala dito, kayo humingi nito sa akin, uumpisahan kong kilalanin kayo at ilalantad ko kung sino kayo. Dahil ang pagkakaiba nating dalawa, ako wala akong tinatago. Pagtanong mo pa sa buong mundo, kung tinago ko ang buhay ko, wala akong tinago. Ngayon, ikaw handa ka ba na malaman ng tao kung sino ka talaga? Yan ang hamon ko sa'yo. Kaya nag-post ako sa Facebook and I'm calling for you to face me for a debate and tell straight to my face yung pinagsasabi mong mga pintas, kababuyan tungkol sa pagkatao ko, pagkababae ko at pagiging ina ko. Gusto ko harapin mo ko kung talagang lalaki ka or baka naman confused ka din. Diba? Kasi ang hilig mo sa chismis, hindi ka dapat binoboto ng tao. Wala kang karapatang maging politician. Kung ganyan ang klase ng lideratong gusto nyo, ang mga mambaboy ng pagkatao at manira ng kapwa dahil manggagamit lang kayo, mga papansin kayo. So ngayon, napansin ko na kayo, gusto mo sumikat, eto na po. Nananawagan po ako sa mga kapwa-kababaihan ko at mga ina ng tahanan na huwag po nating hayaan na may mailuklok na ganitong klase ng tao sa buong Pilipinas kung ganito rin lang po ang klase ng liderato na gusto nilang ipahayag sa lipunan o ikalat. Huwag po tayong maengganyo sa mga maling kwento o chismis, lalo na
sa mga mapanirang puri na ginagawa nila sa kapwa nila. Ang magandang leader or mabuting leader ay hindi po nila kailangang manira upang manalo. Bagkus, dapat po ilatag nila ang kanilang magandang plataforma at plano sa kanilang mga distrito. Maraming salamat po.